So hello guys, welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Bamski Vlog. Sa video na ito guys ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-calculate ng ating reinforcement pad ng ating saddle tee. So sa previous video ko, yung last video ko, ginawa natin yung ating header hole ng ating saddle tee. Kung paano natin nilayout yon. Sa ating example doon ay 4 inch yung ating ginawang example. So ngayon naman dito sa ating paggawa ng ating reinforcement pad ng ating saddle tee is gagawa din tayo ng example na 4 inch. So guys, kung hindi nyo pa napanood yung ating kung paano kinalculate yung ating saddle tee at saka yung sa ating lateral tee, ay meron po tayong videos nyan. Ilalagay ko sa ating description box para mapanood nyo din. Baka wala pa kayong idea kung paano yon gagawin. So dito ngayon sa ating reinforcement pad ng ating saddle tee, hindi mahirap gawin guys. Promise, napakadali lang itong gawin. So ang kailangan lang natin gawin ay sundin natin itong ating mga formula na ituturo ko sa inyo ngayon. So guys, bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay i-subscribe nyo na yan at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload about pipe fabrication, structural fabrication. So marami tayong naka-playlist dyan. May mga ilan-ilan na rin tayong mga videos na nagawa dyan sa ating fabrication works. At i-like nyo na rin at i-share yung ating mga videos guys para makatulong naman sa iba, sa ating mga kapwa kabakal na naghahanap din ng idea, lalong-lalo na doon sa mga baguhan pa lang na pipe fitter or isang pipe fabricator. So let's go guys, start na tayo. So guys, ito yung ating example ng ating saddle tee reinforcement pad. Yung previous na ginawa nating saddle tee na 4 inch ay yun din ang ating gagawin ngayon na example na reinforcement pad. So ito yung ating example drawing na ng ating reinforcement pad. Ito yung dito sa gitna na butas na ito yung ating butas ng ating saddle tee. So dito yung dadaan yung ating branch. So yan, meron lang yung mga gap dyan sa gilid para daanan ng kanyang welding. Ito sa gilid na ito yung tinatawag natin na L1. Take note, hindi po magkapareho yung ating sukat ng ating L1 at saka yung ating C1. So dito sa bandang horizontal line, ito yung ating C1. Ito naman sa ating vertical line, ito yung ating L1. So dito naman sa ating sa pad na natin, ito yung kapal ng ating reinforcement pad. So dito sa bawat gilid ng labas ng ating pad, ito yung ating L2. So hindi rin magkaparehas yung ating L2 at saka C2. Hindi magkaparehas yung kanilang mga measurement. Guys, para makuha natin itong mga sukat ng dimension na ito, kailangan natin sundin itong ipapakita ko sa inyo na formula. So start tayo dito sa ating formula. Ang example natin ngayon ay ang equal saddle tee. So yung 4 inch pipe, outside diameter niya is 114 mm. So ang half OD niya is 57 mm. So sa padding guys, kung gagawa na tayo nito ng padding, so kailangan natin na more pa yung laki ng kanyang pipe. So in this case, pwede tayong gagamit ng 5 inch na pipe. So yung 5 inch na pipe, yung outside diameter niya is 141. Standard na pipe lang na ating gagamitin, carbon steel standard 40 schedule. So ang half OD niya is 70.5 mm. So sa ating vertical line distance guys, dito yung ating vertical line distance, gaya ng pag-calculate natin sa header hole, mayroon ding vertical
line distance formula at meron ding tayong horizontal line distance formula. So hindi sila magkalayo ng pag-calculate at saka sa formula. So ito po yung ating vertical line distance formula. So branch half OD, ito yung ating branch na 4 inch pipe, half outside diameter plus 5 close parenthesis times sine of degree. So dito sa ating mga given number, susundin natin itong formula na ito. So close parenthesis, open parenthesis 57 plus 5. 57 is yung ating half OD ng ating branch, close parenthesis times sine of 30 degree equals 31 mm. So yung ating pipe na 4 inch guys is nag-divide tayo ng 12 division. So bawat center line niya is 30 degree. So para makuha ninyo yung degree ng bawat degree line ng inyong horizontal line distance, yung 360 na whole circle is 360, divide nyo lang yan sa 12 division. So bawat line degree niya is 30 degree. So 30 degree plus 30 degree is 60, 60 plus 30 is 90. So kung nag-divide naman kayo ng 6 division, depende sa laki ng inyong pipe, or 18 division, ganun pa rin ang gagawin nyo. 360 divide sa kung ilan yung division na inyong gagawin. So sa ating example ngayon ay nag-division tayo ng 12 division. Ito yung ating answer sa ating 30 degree. So sa ating 60 degree naman, ito pa rin yung ating given. So kung mag-calculate kayo sa inyong calculator, ay palitan nyo na lang ng 60 degree yung 30 para hindi na kayo pabalik-balik na type nitong mga numbers na ito. So direct na yan, equals nyo 53.7 mm. So sa ating 90 degree is 62 mm. So i-calculate nyo lang dyan guys, kasi na-calculate ko na ito at sinulat ko na dito para dire-diretso na yung ating pag-explain. Complete na yung ating vertical line guys. So kukuhanin naman natin yung ating measurement dito sa ating L1. So yung ating L1, kung ano yung answer dito, 90 degree sa 90 degree, yung 62, 90 degree line times 2. So 62 times 2 is 124 mm. So ito yung ating measurement dito sa bawat gilid ng ating vertical line ng ating hole ng ating reinforcement pad. So yun yung ating L1. So ito yung ating measurement, 124 mm. So sa ating L2 naman, so maya maya ating explain, kasi yung L2 dito na sa labas ng ating pad, yung ating pad natin, kasi dito may thickness pa. So yung ating L2, so branch OD times 2. So branch OD natin, yung whole branch OD natin sa ating 4 inch is 114. So times 2 natin, 228 mm. So bawat gilid-gilid ng labas ng inyong pad, so 228 mm yung ating L2. So sa pagkuha naman ng ating width ng ating pad, so ito yung ating formula. So pad width equals open parenthesis L2 minus L1 close parenthesis divide 2. So yung ating L2, ito yon 228 minus 124, ito yung ating L1. So close parenthesis, divide nyo dyan sa 2. Yung answer niya is 52 mm. So yung ating width ng ating pad dito, yan yung ating 52 mm. So yan. So ngayon tapos na tayo dito sa ating vertical line distance formula. So dito naman tayo sa ating horizontal line distance formula. So guys,
dito sa ating branch half OD na 57 plus 10 tayo sa ating branch OD dito sa ating horizontal line distance. So 57 plus 10 is magiging 67 mm. So bakit tayo nag plus 10 guys? Kasi yung ating pad guys doon sa gilid, yung welding doon sa gilid, halimbawa ito yung ating pipe, yan, ito yung ating branch, yan, yung branch natin na 4 inch, yan, yung dun sa gilid natin, gaganon yan sa gilid, yan, yung welding natin, yung welding dito guys is different dito sa welding dito, medyo maliit lang yung welding dito sa ibabaw, pero pagdating dito sa gilid guys medyo lalaki yan, yung kanyang lapad ng kanyang welding, yan. So yung ating pad nag plus 10 tayo kasi para yung kanyang pad ay tamang-tama lang ang distance doon sa kanyang welding, tamang-tama lang yung gap doon sa kanyang welding, na hindi naman siya masyadong malayo, hindi rin siya masyadong malapit. So ganyan yan guys, kaya dito sa ating formula ay nag plus 10 tayo. So para yan dito sa ating horizontal line distance. So patuloy tayo. So magiging 67 mm na yung ating branch OD. Ito yung ating formula guys, sin negative 1. So doon sa inyong calculator guys, mayroong dyan na nakalagay na inverse or shift inverse. Pindutin nyo lang guys yung shift inverse sa inyong calculator, lalabas itong ating sin negative 1. Open parenthesis, branch OD times sin degree divide yung ating pad half OD. So yung ating pad half OD guys, ito na yung ating 5 inch. So ang half OD niya is 70.5. So itong pad na ito, ang ginamit natin dito is 5 inch pipe. Close parenthesis times pad half OD times cos 89. So yan na yung ang formula niya guys sa ating horizontal line distance. Sin negative 1 open parenthesis 67, ito na yung naglagay tayo ng plus 10 dito sa ating branch OD, 10 times sin of 30, ganun pa rin kung ano yung 1 dito, degree dito. So divide 70.5 yung half OD ng ating pad na 5 inch pipe times 70.5 times cos 89. So itong cos 89 guys, constant para makuha natin yung kanyang mga dimension sa ating horizontal line. Kahit doon sa paggawa natin ng ating header hole, meron din tayong ginamit na constant na cos 89. So ang answer niya is 34.9 mm. So i-calculate nyo lang guys yung ating mga given dito. Dito tayo sa 60, answer niya 68.15 mm. Sa ating 90 degree is 88.4. Yan na yung ating mga answers ng ating horizontal line. Dito sa ating vertical line, ito naman yung ating mga answers. So dito tayo sa ating C1, yung ating C1 dito sa ating horizontal line. So ang C1 natin 90 degree line times 2. Yung ating 90 degree line dito is 88.4 mm. So times 2, 176.8. So ito yung ating measurement dito, bawat gilid ng ating C1 is 176.8 mm. So sa ating C2 naman, dito sa labas, bawat gilid, ito na yung dito sa gilid ng ating pipe. Yan, yun yung ating C2. So C1 plus yung ating pad width. Yung pad width natin is yung ating 52 mm. So times 2 close parenthesis. So ating i-transfer yung mga number. Yung C1 natin is 176.8 plus open parenthesis 52 yung ating pad width natin
times 2 close parenthesis equals 280.8. So ito na yung ating measurement ng ating C2. So yan lang guys yung ating formula ng ating reinforcement pad ng ating saddle tee. Walang kahirap-hirap guys gawin at napakasimple ng ating formula. Sa piping guys, itong reinforcement pad lalong-lalo kung gagawa tayo ng saddle tee, yung mga lateral, yung may mga tanim, required talaga itong ating reinforcement pad. Bali support niya guys at nagpapatibay doon sa ating branch yung ating reinforcement pad. Lalo na sa mga oil and gas ay required talaga itong gagamit ng reinforcement pad. So napaka-importante nito guys na makuha natin yung ating mga insaktong details kung paano ito gawin. So lalong-lalo na doon sa mga pipe fitter or sa mga fabricators na baguhan pa lang at wala pang idea. So guys, kailangan ninyong malaman itong ating calculation ng ating paggawa ng ating reinforcement pad. So sa part 2 na ito ay i-actual ko sa inyo yung paggawa ng ating reinforcement pad doon mismo sa ating pipe. Ituturo ko po sa inyo kung paano at saan tayo magsisimula sa pagmamarking. Kailangan guys mapanood nyo rin ang part 2 ng video na ito. So ito ang part 1 natin sa calculation at doon naman sa part 2 natin doon sa actual layout doon sa pipe na mismo. So maraming salamat guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel ay i-subscribe nyo na yan at i-like at i-share nyo na rin guys para makatulong sa iba at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos ni-upload. So maraming salamat sa inyo guys at mabuhay po kayong lahat. God bless. Thank you.